So ayan, good morning mga Paps, mga Mars, at mag-aalmusal ulit tayo. Kung napanood nyo po yung una ko pong vlog kahapon ng umaga, bago po ako umaalis ay kumakain po muna ako. No, ngayon mga Paps, yung pag-uusapan po natin at tips lang po sa inyo. Alam naman po natin na yung mga nagre-reels at saka content creator, no? Mga Paps, ay i-share ko lang yung na-experience ko, no? Para naman pagka sa inyo na nangyari o sa inyo naman na nangyari nga mga paps ay masusolusyonan nyo agad, no? No mga paps, kapag tayo po ay nagbablog o kaya naman nagko-content o gumagawa ng upload sa ano po natin, Facebook Reels o kaya sa long video, ay siguraduhin po natin na malinis at hindi po tayo makaka-copyright kasi na experience ko po nung mga nakaraan ay share ko lang na invite po tayo ni Meta at napansin na po tayo, kumbaga sabi po nila ay na-monetize na, no? Share ko po sa inyo mga paps, huwag po kayong ma-excite kapag lumabas pa yung setup dun sa monetization nyo, lumabas na po siya, huwag nyo po agad-agad na isi-setup. For example, lumabas po ngayong araw nito, itong araw na to, setup. Huwag nyo po munang isi-set up yung monetize nyo na o kaya napansin na po kayo ni Meta. Huwag nyo po munang isi-set up kasi nga tingnan nyo po muna yung mga upload nyo. Yung mga upload nyo kung meron bang copyright, yung mga upload nyo ng mga photos, kung meron bang o kaya yung mga my day nyo na gumagamit kayo ng mga background music. Pwede naman yun gumamit ng background musics. Kaso, kailangan mo lang siyang iibahin yung speed, yung tempo nun para hindi ka makopyright. Pero kung hindi nyo po yun naiiba, yun pa rin yung ginamit nyo dun sa pakinggan nyo, makakopyright po kayo. At kung hindi man po yun mapansin ni Meta, I'm sure, no, kapag ka nag-setup kayo, napansin na kayo ni Meta na ma-monetize, ay dun nyo malalaman at mapag-iisip nyo, wala namang violation yung dashboard ko, bakit ganun? Hindi ako ma-monetize, wala pang ads na dumarating sa mga video ko, sa mga content ko. Yun nga, yun ang sinasabi ko po sa inyo mga paps, mga Mars, na kapag kayo ay nagkaroon na ng setup at napansin na po kayo ng Meta, huwag nyo po agad isi-setup. No, linisin nyo muna lahat, tingnan nyo lahat yung mga in-upload nyo. No, share ko lang po ito sa inyo kasi na-experience ko po ito. Nung ako po ay napansin na ni Meta at lumabas yung setup doon sa stream ads, isinetup ko kaagad. Hindi ko tiningnan, hindi ko chinek. Yung mga in-upload ko pala ay marami po palang copyright, no? Yung ginawa ni Meta, nag-notify po siya na cannot approve for streams ad, no? Stream ads. Ngayon, yung ginawa ko mga paps, ng report problem ako, pupunta po kayo dun sa report problem, sa issue. Tapos yung dun sa notification, may tatlo kasing tuldok doon. Pipindutin nyo po yun. Tapos may lalabas dyan na dalawa. Nakalimutan ko na. Yung pinakataas yun ang pipindutin mo. At mag-a-affil po kayo doon. Sasabihin nyo po na lilinisin nyo yung account nyo. At aayusin nyo yung mga content nyo. At magiging makabuluhan ito sa tao. Yun lang mga paps, mga Mars. Para mapansin po kayo. At pagka naggawa po kayo ng apila doon kay Meta, ay sabihin nyo na wala nang mga copyright at maayos na yung content nyo. Tapos, syempre, burahin nyo na yung mga na-upload nyo ng mga copyright. Yung mga photos, yung mga background na my day na music, wag nyo nang gamitin yun. Burahin nyo na yun lahat. Kasi doon nagmumula para hindi tayo mabigyan ng ads doon sa mga ina-upload po natin. Hindi po tayo kikita at hindi po tayo ma-approve ni Meta. Maging dun sa ads on Reels, no? Mga paps, mga Mars. So, yun, sa umagang ito, yun ang pinag-usapan natin. At maraming salamat po sa mga sumasubaybay sa akin. Huwag po kayong magsawang tangkilikin at marami pa po tayong mga video na i-upload para mas makapagbigay po sa inyo ng konting kaalaman. So, yun lang mga paps. Maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment, mag-like, and share po. Maraming salamat. Bye-bye.